Kabanata 2081. Taka lang medyo kumalma si Benson. Oo, ngayon lang siya nawala ng gana. Wala siyang pakialam kay Thomas at sarili niya lang ang inaalala niya. Sabi niya, Mr. Mayo, sabihin mo sa akin ang mga kondisyon. Hanggat makakatulong ako, gagawin ko. Tumanggo si Thomas at sinabing, actually, hindi naman masyado. I just hope that you will vote for me when the Business Alliance votes for the President the day after tomorrow. Ito pala ang pakay ni Thomas. Umiti si Benson. Yun lang. Wala namang problema. Sa totoo lang, matagal na akong hindi kontento kay Lord Vedastas. Kahit sino pa ang presidente, mas mabuti pa rin kaysa kay Lord Vedastas ang pagiging presidente. Basta't matulungan mo ako, tanggalin mo ang lason ng heart eater sa katawan ko, iboboto kita. After a pause, he said, pero, sa pagkakaalam ko, wala ang pangalan mo sa listahan ng 3 kandidato, di ba? Tinamaan niya ang pako sa ulo. Wala si Thomas sa listahan ng kandidato, kaya paano siya makikipagkompetensya? Mahinaong sinabi ni Thomas, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Mr. Gardner. Mayroon akong paraan upang idagdag ang aking pangalan sa listahan ng kandidato. Bagamat hindi niya alam kung paano ito gagawin ni Thomas, tiyak na mayroon siyang paraan mula nang sabihin niya iyon. Tumanggo si Benson. Okay, naniniwala ako sa'yo. Halika na. Tulungan mo akong tanggalin ang lason ng heart eater at iboboto kita. Magtulungan tayo para patayin si Lord Vedastas. Ito talaga ang resulta na kailangan ni Thomas. Dahan-dahan siyang naglabas ng heart healer sa kanyang damit at sinabing, ito ang panlunas. Pagkatapos inumin ang tabletang ito, ang lason ng heart eater sa iyong katawan ay ganap na gagaling sa loob ng 10 minuto. Talaga, ito ay napaka-epektibo. Bagamat nagdududa si Benson, nagpasya pa rin siyang subukan ito. Inabot niya ang kamay niya at kinuha ang heart healer. Pagkatapos, nilagay niya iyon sa bibig niya at nilunok. Sa simula, naramdaman ni Benson na medyo mainit ang kanyang tiyan. Pagkatapos, mula sa ibaba hanggang sa itaas, ang kanyang buong katawan ay uminit. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng pawis sa kanyang katawan. Sa sobrang init niya ay hinubad niya ang kanyang pijama at nanatiling shirtless. Nakita ng lahat na maraming gray black marks sa katawan ni Benson. Iyan ang mga tiyak na sintomas ng pagkalason ng heart eater. Sa paglipas ng panahon, ang mga marka sa katawan na ito ay nagsimula ng paunti-unti. Pakiramdam niya ay matagal na siyang hindi naligo at ang dumi sa kanyang katawan ay nahuhulog. Medyo nakakadiri. Nagkaroon pa ng malagkit na amoy. Hindi na nakatiis ang asawa niya. Lumingon siya para takpan ang ilong niya. Halata namang naiinis siya. Mabilis na lumipas ang 10 minuto. Ang mga kulay abo itim na marka sa katawan ni Benson ay nawala na lahat. Talagang gumaling ang heart eater sa kanyang katawan. Humakbang ang kanyang asawa at tuwang-tuwang niyakap si Benson. Sa wakas, naalis din sa wakas ang laso na bumalot sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Nagyakapan ang mag-asawa at umiyak sa tuwa. Ngumiti si Thomas at sinabing, Mr. Gardner, nagawa ko na ang ipinangako ko sa iyo at sana ay hindi mo sisirain ang iyong pangako. Mariing sinabi ni Benson, huwag kang mag-alala. Talagang iboboto kita. Malapit na ang katapusan ng Panginoong Vedastas. Matapos mapag-usapan ang lahat, tumayo si Thomas at inayos ang kanyang damit. Kawakas ay sinabi niya, Oye, para hindi maapuko ang hinala ni Lord Vedastas, mas mabuting magsuot ka ng ilang disguise at gumawa ng ilang marka sa iyong katawan, Mr. Gardner. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Kabanata 2082. Matapos umalis sa bahay ni Benson, tiningnan ni Thomas ang listahan ng kanyang pangalan at naghanda na lumipat sa susunod na bahay. Kailangan niyang kumbansihin ang lahat na kumampi sa kanyang panig bago ang halalan sa pagkapangulo kinabukasan. Si Lord Vedastas ay ganap na hindi alam ang operasyon na ginawa sa panig ni Thomas, o sa ibang paraan, hindi niya inaasahan na si Thomas ay gagawa ng ganoong lansihin. Naniniwala si Lord Vedastas na walang mangyayaring masama sa mga taong ito, kaya bakit kailangan nila ang kanyang atensyon? Sobra ang tiwala niya kay Heart Eater. Ang labis na pagmamataas na iyon ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Isang araw ang lumipas, at ang araw ng halalan sa pagkapangulo ng Business Alliance ay dumating sa isang iglap. Sa araw na iyon, ang buong venue ay napapaligiran ng seguridad, at walang mga tagalabas na pinahihintulutan na pumasok.
Pagkatapos ng lahat, ang mga paghahanap ng kaganapan ay ang lahat ng mga nangungunang negosyante ng lungsod ng Celandine at hindi nila kayang magkaroon ng anumang bagay na magkamali. Ang lahat ng mga kotseng pumasok sa venue ay mga top tier na kotse. Mayroong iba't ibang mga high-end luxury cars doon. Dumating si Lord Vedestas sa isang Maybach na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar at talagang kahanga-hanga siya. Sa sandaling itinulak ang pinto ng kotse, maraming media reporter ang sumugod at nagsimulang kumuha ng litrato gamit ang mga kamera sa kanilang mga kamay. Alam ng lahat na si Lord Vedestas ang pangunahing karakter ng araw na iyon. Sa papel, sinabing pipiliin ng Pangulo sa pamamagitan ng halalan, ngunit anong mga kwalifikasyon ang mayroon ang dalawa pang kalaban para pabagsakin si Lord Vedestas. Nagpasya si Lord Vedestas na gamitin ang pagkakakilanlan ng bagong presidente sa araw na iyon para alisin ang lahat ng masamang reputasyon na naipon sa paligid ng Art Trading Corporation at tulungan ang kumpanya sa pag-ahon mula sa maputik na tubig na kanilang kinaroroonan. Ang mga ilaw ay kumikislap sa buong daan. Sa ilalim ng naiinggit at hinahanga ang mga tingin ng mga tao. Lumakad si Lord Vedestas sa red carpet at pumasok sa venue at sinundan siya ng malapitan ng kanyang anak na babae na si Fiora at sekretarya na si Hayden. Umupo sila sa unang row. Si Lord Vedestas ay nakaupo pa sa gitna ng unang hanay na isang simbolo ng kanyang katayuan. Kasunod nito, isa-isang dumating ang mga kinatawan mula sa bawat isa sa 10 malalaking kumpanya. Nang dumating si Benson sa kaganapan, sinadya niyang nilapitan si Lord Vedestas at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, mukhang medyo masungit ka ngayon, Lord Vedestas. Kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay lamang buttering up Lord Vedestas. Natuwa naman si Lord Vedestas sa papuri at tumawa, a smooth talker, I see. Okay, if I'm re-elected president, I will work with Rising Sun Real Estate and will profit together. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon Vedestas. Sa kung paano kumilos si Benson, iisipin ng mga tao na si Lord Vedestas ang kanyang ama. Maraming mga tao ang tumingin kay Benson na may paghamak sa kanilang mga mata. Sa loob-loob na sinusumpa siya sa pagiging isang bootlicker at pagpapahayag ng kanilang pagkasuklam sa kanyang pag-uugali. After an hour, sarado na ang pinto ng venue, dumating na lahat ng bisita. Umakyat sa stage ang MC at nagbigay ng maikling pagpapakilala bago niyaya ang 3 kandidata na umakyat sa stage. Ang 2 kandidato sa kanyang harapan ay walang kwenta sa tingin ng MC na binibigkas lamang ang kanilang mga pangalan at hindi gaanong nagbigay ng pagpapakilala. Ito ay hindi hanggang sa nagpakita si Lord Vedestas na siya ay naghatid ng isang maayos at detalyadong pagpapakilala. Ang sumunod na pangyayari ay Banata 2083. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Halika na, let us officially start voting for our next president, the MC said. Habang naghahanda ang lahat para bumoto, biglang nagtaas ng kamay ang isa sa mga kandidato at sinabing, maghintay ng sandali. Nabaling ang atensyon ng lahat sa tao. Ano pa bang gusto niya? Paumanhin. Ako ay orihinal na narito upang maging isang kandidato. Ngunit kamakailan lamang ay natuklasan ko na ang aking kalagayan sa kalusugan ay hindi masyadong maayos, at maaaring hindi ako makapagpatuloy ng matagal ang patuloy na kalmado ng kandidato. So, I'm not really qualified to be a candidate. That's why I'll recommend a young talent to take my position instead. Ano ang pinag-uusapan niya? Paano magkakaroon ng biglaang pagbabago sa mga kandidato? Anong kalokohan iyon? Malamig na sumagot si Lord Vedestas, tinitigan siya ng masama at sinabing, nawalan ka na ba ng katinoan? Paano mo papalitan ang kandidato sa puntong ito ng kaganapan? Sino ang pumayag dito? Nang matapos siyang magsalita, sinabi ng isa pang kandidato, Hoy, bakit hindi tayo pumayag dito? Ang mga kinatawan ng 10 kumpanya ang bumoboto sa atin, hindi ang mga kandidato. Hindi naman malaking bagay na gumawa ng maliit na pagsasayos. Si Lord Vedestas ay nabigla pagkatapos marinig iyon. Ano bang nangyari sa kanilang dalawa ngayon? Bakit biglang nagsanib puwersa ang 2 taong ito para salakayin siya? May death wish ba sila? Ipagpalagay ko na napagtanto ng 2 matandang ito na maliit lang ang tsansa nilang manalo. Kaya iminungkahi nila na iba na lang ang hamanin ako, matakot sa iyo. Naisip ni Lord Vedestas sa kanyang sarili. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Lord Vedestas, fine, let's see who's the young talent that you have recommended. Naisip ni Lord Vedestas ang lahat.
Hindi alintana kung sino ang nagpakita, pipilitin niya silang umalis. Kung ang batang talent naman ay hindi nagpakita ng ugali at nagpumilit na manatili, gagawa siya ng paraan para maalis ang mga ito sa susunod. Pinag-isipan ito ni Lord Vadestas bago tumingin sa direksyon ng pasukan. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa mga kandidato sa pamamagitan ng mikropono, "Please welcome, Mr. Mayo." Mr. Mayo. Nanginginig ang buong katawan ni Lord Vadestas at agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Pinanlakihan niya ng mata para mas tumingin, at sigurado, ang lalaking pumasok sa pinto ay walang iba kundi ang taong pinakahinamak niya, si Thomas Mayo. Sa totoo lang, si Lord Vadestas ay ganap na walang ideya na si Thomas ay may kakayahang lumahok sa ganoong malawak na hanay ng mga aktibidad. Na para bang maabot ni Thomas si Lord Vadestas sa anumang lugar kung saan siya naruroon. Ito ay tunay na nakakaaliw. Inilarawan ni Lord Vadestas si Thomas bilang isang nakakainis na langaw. Malubha siyang masakit sa puwet, ngunit hinding-hindi siya mapakali. Napakasakit talaga ng ulo niya. Sa ilalim ng mga mata ng madla, si Thomas ay umakyat sa entablado. Lumapit siya sa mikropono. Kinawayan ng lahat ng nakaupo sa ilalim ng entablado. At nakangiting sinabi niya, "Ladies and gentlemen, for several reasons, I'm very honored to be standing here as a candidate in this presidential election." In response, natutuwa ako. Pagkatapos nito, sana suportahan ako ng lahat ng nandito at iboto ako. Lahat ng nakaupo sa ilalim ng entablado ay hindi pinansin ang sinabi ni Thomas. Ang 10 malalaking kinatawan ay umiling at tila hindi sineseryoso si Thomas. Si Lord Vadestas lamang ang nakakuha ng kanilang pagsang-ayon. "You really are annoying little fly, Thomas. Bakit saan ka man pumunta?" Sinabi ni Lord Vadestas sa ganap na paghamak. Nagkibit balikat si Thomas, "Hanggat may nakakapagpasaya sa iyo, hindi ko ito palalampasan." Iyon ay isang matapang na pahayag. Tanging si Thomas, mula sa buong lungsod ng Celandine, ang may lakas ng loob na makipag-usap kay Lord Vadestas sa ganitong paraan. Kabanata 2084. Hindi ito isinasa puso ni Lord Vadestas, ngunit tiningnan niya si Thomas ng may paghamak at sinabing, "Nakakainis kang tao. Anyway, naisip mo ba talaga na maaari kang maging presidente kapag sumama ka bilang isang kandidato? Huwag magatubiling sabihin sa iyo na ang 10 ng mga kinatawan ay aking mga tao. Sa tingin mo ba ay iboboto ka nila? It's not definitive they'll vote for you or not," Thomas quipped. Si Lord Vadestas ay tumawa ng malakas ng walang hiya pagkatapos marinig iyon. Si Thomas ay tulala sa kanyang mga mata. Ang lahat ng 10 malalaking kinatawan ay kontrolado ng Heart Eater. Paano nila iboboto si Thomas sa ganitong sitwasyon? Magagawa nila maliban kung sila ay mabaliw at gustong mamatay. Maaaring may 1 o 2 tao na ayaw sa kanilang buhay, ngunit ang pag-iisip ng 10 tao na ayaw ng kanilang buhay sa parehong oras ay imposible. Ang plano ni Thomas, ayon kay Lord Vadestas, ay ginagawang mas mahirap para sa kanya na makamit ang kanyang mga layunin habang ang aktwal ay may kaunti o walang impluensya sa iba. Walang mga sakuna hanggat ang Heart Eater ay nagpapanatili ng kontrol sa mga botante. Malamig na tumawa si Hayden na nakaupo sa ilalim ng stage. Nabaliw na ba si Thomas? Ganyan ba talaga kaimportante para sa kanya ang maging isa sa mga kandidato? Naniniwala ba talaga siya na masusuhulan ng pera ang 10 kinatawan? Napakawalang nguwang-ngu, Thomas. Nanatiling tahimik si Fiora na nakaupo sa gilid at tahimik na pinagmamasdan si Thomas. Alam niyang hindi sa walang isip si Thomas at hindi siya tatakbo bilang kandidato para lang hadlangan si Lord Vadestas. Tiyak na lumitaw si Thomas upang magawa ang isang bagay. Ang problema ay ang mga kinatawan na iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng Heart Eater, kaya paano nila iboboto si Thomas? Maliban kung isang nakakatakot na pag-iisip ang pumasok sa isipan ni Fiora, at kung mangyayari nga ito, magdudulot ito ng malaking pinsala sa Art Trading Corporation. Kasabay nito, kung talagang nangyari ang sitwasyon, nangangahulugan ito na ang panaginip ni Fiora ay may magandang pagkakataon na maging isang katotohanan, at talagang kaladkarin nito si Lord Vadestas mula sa larong ito ng kapangyarihan. Tiningnan ni Fiora si Thomas na ang magkabilang mata ay kumikinang sa pag-asa. Sa stage, nagulat talaga ang MC sa biglaang presensya ni Thomas, pero mabilis itong kumalma. Sa kabila ng presensya ni Thomas, hindi naniniwala ang MC na kaya niyang papalitan ang posisyon ni Lord Vadestas. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, ang susunod na hakbang ay ang ipahayag na opisyal na nagsimula ang halalan.
Ang tatlong kandidato ay aakyat sa entablado. At ang 10 kinatawan ay magsisimulang isulat ang pangalan ng kandidato na nais nilang iboto sa isang piraso ng papel na pagkatapos ay ilalagay nila sa kahon ng balota. Kawakas, magsisimula ng magbilang ng mga boto ang MC. Ang kandidatong may pinakamataas na boto ay magiging bagong pangulo. Ang mga patakaran ay napakadali. Ito ay kapareho ng konsepto ng pagboto para sa kinatawan ng klase sa kanilang mga araw sa elementarya. Matapos bigkasan ng lahat ng mga tagubilin, ang 10 kinatawan ay kumuha ng isang piraso ng papel at panulat bawat isa at nagsimulang isulat ang pangalan na nais nilang iboto sa papel. Pagkatapos ay itinupi nila ang papel at ito ay nakolekta ng isang usherette. Sa entablado. Lumingon si Lord Vedestas kay Thomas at malamig na sinabi, "Thomas, akala ko isa kang matapat na tao ngunit hindi ako naniwala na gagawa ka ng isang bagay na hindi mahuhulaan tulad nito. Mamaya, ipapakita ko sa iyo kung paano ako naging bagong presidente sa harap ng sarili mong mga mata. Don't celebrate so early. Hindi nga namin alam na mananalo ka," nakangiting sabi ni Thomas. Ang dalawang iyon ay hindi susuko sa isa't isa. Hindi nagtagal, napuno ang ballot box ng 10 pirasong papel. Ang kahon ay ginawa gamit ang translucent glass at ganap na nakabukas, na walang paraan ng pagmamanipula ng mga boto. Siyempre, hindi na kailangan ni Lord Vedestas na kumuha ng mga boto dahil ang mga taong nakaupo sa ilalim ng entablado ay kanya lang. Nanlaloko lang siya sa sikat ng araw at hindi na niya kailangan pang maglaro ng anumang dirty tricks. Inilagay ng usherette ang transparent box sa mesa na nasa stage at ipinakita ito sa harap ng 3 kandidato at lahat ng dumalo. Pagkatapos noon, dinala ng MC ang mic at lumapit sa box. Tumikim siya at inihayag sa lahat, "Ngayon, ilalabas ko ang mga piraso ng papel sa kahon at tingnan natin kung sino ang magiging bagong presidente ng Business Alliance." Sino kaya ito? Sa kabila ng nabanggit, halos lahat ay naniniwala na si Lord Vedestas ay ihahalal na pangulo. Kabanata 2085. Iniunat ng MC ang kanyang kamay sa glass box sa pamamagitan ng circular opening at inilabas ang unang ballot paper mula sa loob. Hinawakan niya ang papel ng balota at pinaglaruan ito sa itaas ng kanyang ulo. He then cleared his throat and said into the microphone, "Ngayon, tingnan natin kung sino ang unang tatawagan." Tinadya niyang panatilihing hulaan ang mga manunood sa pamamagitan ng pagbubukas ng papel ng balota sa bilis ng paghinga. Sa totoo lang, nasa puso na ng MC ang sagot bago pa mabuksan ang balota, alam niya, Lord Vedestas, ang nakasulat dito. Hindi na kailangang gumawa ng anumang mga hula. Ngunit nang buksan niya ang papel ng balota, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Ang lumabas sa balota ay hindi Lord Vedestas, kundi Thomas Mayo. Paano? Posible ba? Natigilan ng MC sa pwesto at nawala ang mapaglarong ekspresyon. Tiningnan niya ang pangalan sa ballot paper. Hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon at hindi sigurado kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon. Sa sandaling iyon, may isang tao sa ilalim ng entablado na naiinip na humimok sa kanya, ano ang pangalang nakasulat sa papel ng balota. "Pilasin mo, basahin mo ito para sa amin." Naramdaman din ng iba na may mali doon. Hindi ipapakita ng MC ang ekspresyong ito kung si Lord Vedestas iyon, kaya dapat may dahilan ito. Marami sa mga mahilig sa kaguluhan ang patuloy na humihimok sa kanya na ibunyag ang pangalan. Imposible rin na maiwasan ito ng MC. Tahimik niyang ibinalik ang tingin kay Lord Vedestas, pagkatapos ay nag-aatubili na itinaas ang mikropono at sinabing, "Ang unang boto ay napupunta kay Thomas Mayo." Ano? Ang mga tao ay bumaba sa kaguluhan. Itinaas ng lahat ng mga reporter ang kanilang mga kamera at kinuha na ng mabilis na kuha ang MC, sabay kuha ng mga ekspresyon ni Thomas at Lord Vedestas. Sa nakaraang halalan, natanggap ni Lord Vedestas ang lahat ng 10 boto. Inakala ng lahat na magiging pareho ito ngayon. Sino ang nakakaalam na ang unang boto ay magbubunyag ng hindi inaasahang bagay? Hindi ito napunta kay Lord Vedestas, ngunit sa kanyang inamin na kaaway si Thomas. Sino ang nagsumite ng boto na ito? Baliw ba ang taong iyon? Ayaw na ba niyang mabuhay? Ang mukha ni Lord Vedestas ay kasing putla ng abo. Pinilit niyang pigilan ang galit na namumuo sa loob niya, pinandilatan si Thomas, at sumirit, "Nako, mukhang gumana ang pakulo mo. Nakakuha ka talaga ng boto. Pero huwag mong isipin na hindi ko magagawa, alamin mo kung sino ang nagtaksil sa akin kahit isang boto lang."
Kapag natapos na ang eleksyon, hahanapin ko ang bastos na ito at ipapatay ko siya. Si Thomas ay walang pakialam nang harapin ang mga pangit na salita ni Lord Vadestas. Hindi na lang siya papansinin ni Thomas at hahayaan siyang magsabi ng kahit anong gusto niya. Habang nasa ilalim ng entablado, medyo kalmado ang mga ekspresyon ng nangungunang 10 kinatawan, na para bang ang resulta ng boto na ito ay nasa kanilang mga inaasahan na medyo hindi karaniwan. Natarante si Hayden at bumulong sa sarili, sino ba talaga ang bumoto kay Thomas? It would take a lot of courage to put his life at risk to vote for Thomas. But you can only use one word to define his action, kawalang isip. Ito ay isang boto lang at hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa huli. Sa halip, haantong ito sa paparating na kapahamakan para sa kanya. Isa lang siyang tulala. Ang mga salitang ito ay narinig ni Fiora na nasa tabi niya, ngunit iba ang iniisip niya tungkol dito. Malabo niyang napagtanto ang katotohanan ng bagay na iyon. Siya ay hindi isang napakatalino na babae, ngunit siya ay isang napakametikulusong babae. Napansin niya na ang mga ekspresyon ng 10 kinatawan ay hindi masyadong tama sa simula. At ang isang boto na iyon ay naging dahilan upang magkaroon ng magaspang na hula si Fiora sa nangyari. Gayunpaman, hindi sapat ang isang boto. Kung talagang tulad ng naisip ni Fiora, dapat lumabas ang pangalawa o pangatlong boto. Ito ay, nang walang pag-aalinlangan, ay lilito. Mariing naniwala si Fiora. Hindi kapani-paniwalang mga bagay ang nangyayari bawat minuto at segundo sa mundong ito, at naniniwala si Fiora na sa mga susunod na minuto, siguradong may masasaksihan siyang milagro. Gaya ng inaasahan, ang mga sumunod na nangyari ay higit na lumampas sa inaasahan ng mga tao sa pinangyarihan. The stage. Kabanata 2086. May gustong sabihin ng MC, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumuko siya at hindi nakakumbinsi na iniunat ang kanyang kamay sa kahon sa loob para kunin ang pangalawang papel ng balota. Naisip niya na imposibleng magkaroon ng isa pang sakuna sa isang ito. Dahil dito, nang buksan niya ang pangalawang papel ng balota, nakita niyang dalawa pa lang ang nakasulat dito, Thomas Mayo. Walang paraan. Imposible ito. Dapat tingin ng MC sa ballot paper sa kamay niya. Namutla ang mukha niya at paulit-ulit na umiling. May sumigaw sa ilalim ng stage, "What kind of MC are you? So unprofessional. What on earth are you blathering about? Pilasan mo. Ano ang resulta? Basahin mo." Ang MC ay nag-aatubili na itinaas ang papel ng balota at sinabi sa lahat ng nasa ilalim ng entablado, ang pangalawang boto ay napupunta pa rin kay Thomas Mayo. Ito ay naging mas dramatic sa puntong ito. Bago ang halalan, walang inaasahan na si Thomas ang kapalit at si Thomas ay nangunguna ngayon sa pamamagitan ng 2 boto. Well, ang muling halalan ni Lord Vadestas ay magtatapos sa ngayon. Baka pwede. Maasim ang ekspresyon ni Lord Vadestas. Hindi niya inaasahan na makakatanggap si Thomas ng 2 boto. Noong una, inakala niya na dadating lamang si Thomas para sir-on siya, ngunit hindi niya inasahan ang kakayahan ni Thomas na i-turn ang kanyang mga tao laban sa kanya. Sino ang bumoto kay Thomas? Tahimik na nanumpa si Lord Vadestas sa kanyang puso, kapag nakilala ko ang 2 bastos na ito, kailangan kong bastyusin sila. Ngunit hindi nagtagal, hindi na niya kinailangan pang alamin kung sino ang mga ito dahil mas lalo siyang napatulala sa sumunod na pangyayari. Ang ikatlo at ika-4 na boto ay lahat ay may nakasulat na pangalan ni Thomas. Kaya parang si Thomas ang pinili ng lahat. Hindi na kailangang mahirapan ni Lord Vadestas na alamin kung sino ang nagkanulo sa kanya dahil lahat ay nagkaroon. Ang mga kamera sa ilalim ng entablado ay patuloy na nag-click at sa bilis na ito, ang halalan ni Thomas bilang Pangulo ay hindi mapag-aalinlanganan. Si Lord Vadestas ay nanginginig na sa galit. Hindi niya naintindihan. Baliw ba ang mga taong ito? Gusto pa ba nila ng antidote ng Heart Eater? Sa oras na ito, si Thomas ay bumulong, "Panginoong Vadestas, ngayon naiintindihan mo na ba kung bakit ako naririto? Ako, si Thomas, ay hindi kailanman gagawa ng isang bagay na nakababagot. Hindi ako pupunta kung ito ay para lamang ipahiya ka. Dahil ako ay nandito, kailangan kong maging presidente." Si Lord Vadestas ay minamaliit pa rin si Thomas. O sa halip, siya ay labis na kumpiyansa sa pag-aakalang sa pagkakaroon ng Heart Eater, maaari siyang maging walang ingat at hindi na kailangang mag-abala kay Thomas na talagang hindi ito ang kaso. Naikuyom ng mahigpit ni Lord Vadestas ang kanyang mga kamao. Hindi siya masaya.
Pinunasan niya ang malamig na pawis, tumangging sumuko. Ngayon ay mayroon lamang 4 na boto na ipinahayag, at kung ang iba ay bumoto para kay Lord Vadestas, makakakuha siya ng 6 sa 10 boto na gagawin siyang panalo. Ang imahinasyon ay palaging mabuti, ngunit ang katotohanan ay nagturo kay Lord Vadestas ng isang aral. Hindi nagdalawang isip ang MC, at diretso niyang kinuha ang lahat ng 6 na natitirang papel ng balota at sabay-sabay na binuksan. Thomas Mayo, Thomas Mayo, Thomas Mayo. Thomas Mayo, Thomas Mayo, at Thomas Mayo. Ang 6 na natitirang boto, nang walang pagbubukod, lahat ay pinili si Thomas. Itinaas ng MC ang kanyang ulo upang tumingin sa entablado sa ibaba at inihayag ang huling resulta, mayroong 10 boto, at lahat sila ay pinili si Thomas Mayo. Ang gayong resulta ay lubhang nakakagulat. Si Lord Vadestas, na inaasahang mananalo sa pagkapangulo, ay hindi nakakuha ng kahit 1 boto. Sa halip nakuha ni Thomas na wala man lang sa listahan ng mga kandidato ang lahat ng 10 boto. Isa lamang itong himala. Maging sa media na marami ng karanasan, ito ang unang pagkakataon nilang masaksihan ng ganitong katawa-tawang eksena. Kabanata 2087. Ito ay mga peking resulta, panloloko, tinatawag kong panloloko. Sa wakas, hindi na ito napigilan ni Lord Vadestas at nag-blur out. Ang lahat ng ito ay sobra-sobra para sa kanya upang kunin. Siya ay sumigaw, ang kahon ay dapat na narig. Kayong lahat ay nakikibahagi dito. Lahat kayo ay dapat na nandaya. I refuse to recognize the vote this time. I don't recognize it. Nawala sa isip si Lord Vadestas. Bihira na siyang makita ng mga tao na galit at hindi nababahala. Si Lord Vadestas, na laging kalmado at matulungin, ay kumilos na parang baliw sa harap ng napakaraming tao sa unang pagkakataon. Sa katunayan, walang sino man ang maaaring sisihin sa kanya para sa pag-uugali sa ganitong paraan. Ito ay dahil ang posisyon ng Pangulo ay napakahalaga para sa kanya. Sa mga taong ito, nagawang kumita ng pera ang Art Trading Corporation na ang alyansa ng negosyo ay nagambag ng kalahati ng kredito. Sa paglipas ng mga taon, ang Art Trading Corporation ay kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng pagsipsip ng pera mula sa ibang mga kumpanya. Kung mawawala sa kanya ang posisyon na ito, ang Art Trading Corporation ay hindi lamang mawawala ng isang mahalagang tool para sa paggawa ng pera, ngunit ito rin ay magiging partido na masusupsan ng tuyo. Maaaring kailanganin niyang ibalik ang perang kinita niya dati sa hinaharap. Hindi kayang mawala ni Lord Vadestas ang posisyon na ito, gayunpaman, noon pa man, malapit na siyang mawala. 2 hakbang pasulong si Lord Vadestas, hinawakan ang kwelyo ng leeg ng host, at umungol, sabihin mo na. Kasabwat ka ba ni Thomas? Pareho kayong gumawa ng daya at nagpasya ang mga boto sa likod ng mga saradong pinto. Aminin mo, takot na takot ang MC kaya hindi siya nakapagsalita. Mapatla ang kanyang mukha at nanginginig. Sa katunayan, ang MC ay palaging nasa panig ni Lord Vadestas, ngunit ngayon siya ang paksa ng hinala ni Lord Vadestas, na kung saan ay balentuna, upang sabihin ang hindi bababasa. Lord Vadestas, hindi ako nakipag-partner kay Thomas. Kakampi mo ako, medyo inosente ang itsura ng MC. Kalokohan. Itinaas ni Lord Vadestas ang kanyang kamay at binigyan ng MC ng isang sampal. Ang MC, bilang isang tapat na aso kay Lord Vadestas, ay binigyan ng isang malakas na sampal ng kanyang sariling Panginoon, na kung saan ay balentuna, upang sabihin ang hindi bababasa. He roared at the crowd, this round election must be restarted all over. It's all rigged, invalid, it doesn't count. Well, hindi ito binibilang dahil sinabi niya na hindi ito binibilang. Sino siya para magsabi ng ganyan? Sinabi ni Thomas na may malamig na mukha, Panginoong Vadestas, alisin mo na ang iyong kayabangan. Ang round ng pagboto na ito ay hindi nilinlang sa anumang paraan. Ikaw ay natalo. Natalo ako. Humisi si Lord Vadestas, anak, sabihin mo ulit yan. Itinaas ni Lord Vadestas ang kanyang kamay at inilunsad ito sa mukha ni Thomas. Ang init ng ulo ni Lord Vadestas ay palaging kakilakilabot at siya ay nakipaglaban ng maraming beses sa nakaraan, ngunit maaaring nakalimutan niya kung gaano kalakas ang mga kasanayan ni Thomas. Sa isang iglap, agad na hinawakan ni Thomas ang kamay ni Lord Vadestas, pinalamig siya sa lugar. Panginoong Vadestas, Ama. Sabay na tumayo sina Hayden at Fiora, nag-aalala kay Lord Vadestas.
Tinulyapan ni Thomas si Fiora at nagpa siya na huwag nang saktan pa si Lord Vadestos. Bahagya niyang itinagilid ang kanyang ulo at sinabing, maaari mong malaman kung may kinalaman ang pagdaraya o hindi sa pamamagitan ng pagtatanong sa nangungunang 10 kinatawan. Maaari mo silang tanungin kung isinulat nila ang aking pangalan o kung ang pangalan na orihinal na isinulat para sa iyo ay binago. Sila, sasabihin sa iyo ang totoo. Kinagat ni Lord Vadestos ang kanyang mga ngipin, hindi makagalaw dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Thomas sa wristlock, ngunit dahil doon, sa wakas ay kumalma siya. Pinigyan niya ng huling sulyap ang 10 kinatawan at tumango, sige, tanungin mo sila kung kaninong pangalan ang isinulat nila. Kabanata 2088. Ito ang katigasan ng ulo ni Lord Vadestos. Naniniwala siya na hinding-hindi itataya ng 10 sa kanila ang kanilang sariling buhay para iboto si Thomas. Kung ibabalik si Lord Vadestos sa isang sulok, lahat sila ay patay na. Walang silbi ang pakikipaglaban nila sa kanya. Isa-isang tiningnan ni Lord Vadestos ang 10 sa kanila mula kaliwa hanggang kanan at binalaan sila, mas mabuting isaalang-alang mo ang mga kahihinatnan bago ka magsalita. Kung sasabihin mo ang isang bagay na hindi mo dapat sabihin, walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap. Malapit na niyang sabihin, kung maling tao ang iboboto mo, mamamatay kayong lahat sa Heart Eater at hindi na makikita ang susunod na pagsikat ng araw. Akala niya ay matatakot sila sa sinabi nito. Gayunpaman, lumapit sa kanya si Thomas na may ngiti sa labi. Aniya, luma na ang iyong mga banta, Poong Vadestos. Sa kasalukuyang panahon, ang mga tao ay masusupol ng kabutihan, lamang. Walang silbi na pilitin ang mga tao na magpasakop. Umuso si Lord Vadestos. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Thomas. Ang pinaniwalaan niya ay Heart Eater. Upang mabusog ang kuryosidad ng lahat. At kasabay nito, para hindi maghinala si Lord Vadestos na may nangyayari sa likod ng mga eksena, sinabi ng MC sa 10 kinatawan, ikinalulungkot ko, mga kababaihan at mga ginoo. Upang matiyak ang pagiging lihay-timo ng halalan, ang 10 kinatawan ngayon ay maglalahad ng kanilang pinal na deklarasyon. Kung hindi mo ibinoto si Thomas, mangyaring huwag itaas ang iyong kamay. Sino ang napagpasyahan ng mga kinatawan na bumoto? Alamin natin. Mangyaring itaas ang iyong mga kamay sa 3, 2, 1. Malalaman nila sa lalong madaling panahon kung nilinlang ang halalan. Tinitigan ni Lord Vadestos ang 10 kinatawan sa entablado na nakakuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao habang nagsimula siyang manginig. Iyon na ang huling pagkakataon niya. Si Lord Vadestos ay hindi kailanman nakaramdam ng nerbiyos gaya ngayon bago ito. Siya na dati walang kibo sa harap ng mga kahirapan, nanginginig dahil sa nakakakilabot na antas ng kaba. Malinaw na ang lahat ay kakabahan at matatakot hanggat nasagasaan nila ang mga bagay na magdudulot sa kanila ng takot at pagkabalisa. At kapag na-encounter na nila ang mga bagay na nagdulot sa kanila ng takot, imposibleng hindi sila makaramdam ng takot. Maging ang isang lalaking tulad ni Thomas ay nakaramdam ng takot nang ang kanyang anak na babae ay nalason at kapag ang kanyang asawa ay nasa panganib. Walang sino man sa mundo ang maaaring maging malakas. Sa lalong madaling panahon, nang ang 10 sa kanila ay magbibigay na ng kanilang mga sagot, lahat ay sinanay ang kanilang mga mata sa kanila. Walang pagbubukod, lahat ng 10 sa kanila ay nakataas ang kanilang mga kamay. Pumayag silang lahat na ihalaw si Thomas bilang susunod na pangulo. Ikaw, dapat mamatay ka na lang. Si Lord Vadestos ay galit at desperado sa parehong oras. Ang mga boto na kanilang inilabas ay nangangahulugan na hindi na siya ang pangulo. Kapag si Thomas ang pumalit sa pwesto bilang bagong presidente, ang Art Trading Corporation, na dating nag-uubos ng pera sa iba, ay tiyak na mauubos sa mga mapagkukunan nito. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, hindi niya alam kung ano ang magagawa niya sa puntong ito. Akala mo ba mako-corner mo ako ng ganito? Hey, hindi ako papayag na ganito kadali. Sa kabaligtaran, kayong mga bastos ang mamamatay. Mamatay kayong mga taksil, dapat mamatay na lang kayong lahat. Si Lord Vadestos ay nawala ng pag-asa at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Nagsuot siya ng mabangis na ekspresyon, tulad ng isang hayop na napapalibutan ng mga mangangaso, at siya ay baliw at desperado. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay walang kabuluhan. Kabanata 2089. Babayaran mo ito. Pinagbabantaan pa rin sila ni Lord Vadestos sa kanyang mga huling sandali. Sa loob ng madla ay si Benson, na laging nakadikit sa paligid ni Lord Vadestos na parang isang tapat na aso, ay tumigil at tumawa.
Paano tayo magbabayad, Poong Vedastos? Sa wakas ay nahubad na niya ang kanyang sarili. Ang kanyang tinatawag na paggalang para kay Lord Vedastos ay wala. Ang lahat ng ito ay isang gawa upang lokohin si Lord Vedastos at pigilan siya na paghinalaan ng anumang bagay noong una. Ngunit hindi na iyon kailangan. Ang kanilang plano ay isang ganap na tagumpay. Si Lord Vedastos, nang hindi niya namamalayan, ay nawala sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Talagang nagalit si Lord Vedastos. Itinuro niya si Benson at sinimangutan dahil sa galit, bastos ka. Dati kang umasta na parang may halaga ka noon. Ngayong handa na ang pagpisa sa burol, ibinabato mo ako sa likod mo ha. Sabihin ko ang bagay. Huwag mo nang isipin pa. Bakit hindi mo tingnan ang oras? 10 minuto na lang ang layo mula sa pagbabalik ng iyong sakit. Kung hindi kita bibigyan ng panlunas, parang patay ka na. Ang pagbabalik ng sakit na binanggit ni Lord Vedastos ay ang pagbabalik ng Heart Eater. Ang orihinal na plano na nasa isip ni Lord Vedastos ay para kay Hayden na ipamahagi ang antidote kay Benson at sa iba pa pagkatapos niyang makuha ang presidential seat. Napinigilan ng Heart Eater sa loob nila. Pero dahil iba ang sitwasyon sa nasa isip niya, wala nang maipamahagi. Kung hindi makukuha ni Benson ang antidote, hindi ba't isa lang ang naghihintay sa kanya? Iyon ay kamatayan. Nakatitig si Lord Vedastos kay Benson habang nasa entablado siya. Gusto niyang panoorin ang mga huling sandali ni Benson. Kung tutuusin, ang ganitong kaganapan ay hindi dapat pahintulutang mangyari sa publiko. Kahit na si Benson ay dapat na mamatay. Hindi siya dapat pahintulutan na gawin ito sa buong mukha ng publiko dahil hindi direktang nangangahulugan iyon na kinokontrol ni Lord Vedastos ang mga taong may Heart Eater. Bagamat ito ay isang bukas na lihim, hindi kailanman inamin ito ni Lord Vedastos. Kung si Benson ay namatay dahil sa Heart Eater sa buong mukha ng publiko at kung dagdagan pa ang sinabi ni Lord Vedastos kanina, ito ay katumbas ng pag-amin niya na ito ay totoo. Sa pagtatapos ng kanyang katalinuhan, si Lord Vedastos ay hindi naglagay ng anumang bagay sa kanyang paningin. Gusto kong patay ka, Benson. Kung sila ay magiging mahigpit sa mga pamamaraan, si Lord Vedastos ay hindi na kwalipikadong umakyat sa entablado. Bumaba na sana siya ng stage at si Thomas na sana ang pumalit sa kanyang upuan. Gayunpaman, dahil ito ay tumaas hanggang sa puntong ito, wala nang nagbigay pansin sa mga pamamaraan. Ang host na may kontrol sa daloy ng kaganapan ay parang isang takot na daga habang nagtatago sa isang sulok habang hinahabol ang kanyang hininga. Si Thomas naman, hindi siya nagmamadali. Alam ni Thomas na hawak na niya ang upuan ng Pangulo. Kaya naman, hindi mahalaga sa kanya ang paghihintay ng ilang minuto pa. Sa kabaligtaran, natuwa siya habang pinagmamasdan si Lord Vedastos na nag-aapoy ng galit. Nagsuot siya ng malungkot na ekspresyon habang siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Ngayon ang araw na nagkaroon ng matinding suntok ang Art Trading Corporation at Lord Vedastos. Tumatak ang orasan habang lumilipas ang mga minuto at segundo. Hindi nagtagal, natapos ang 10 minuto. Parang napre-program, pagkalipas ng 10 minuto, bumagsak si Benson sa sahig habang walang tigil ang pagkibot ng mga braso at binti. Nagsimula na rin siyang bumula sa kanyang bibig, tila malapit na siyang mamatay. Tumawa ng malakas si Lord Vedastos nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Benson at sinabing, pinapanood ba ninyo ito? Nakikita ba ninyo ito ngayon? Ganito ang hahantong sa inyo kapag lumaban kayo sa akin. Dahil nagpasya kayong iboto si Thomas bilang ang Pangulo, magkakaroon ka ng parehong wakas kamatayan. Si Lord Vedastos ay nasiyahan sa kung paano nangyari ang mga bagay. Sa mismong sandaling iyon, ang galit na namuo mula sa hindi maligayang mga bagay na nangyari sa araw na iyon ay inilabas ng sabay-sabay. Gayunpaman, bago siya magpakasawa sa kanyang kagalakan, may nangyaring hindi inaasahan. Si Benson, na nanginginig, ay umupo, ikinaway ang kanyang mga kamay habang siya ay tumawa ng malakas. He then said, I cannot do this anymore. I'm not made for Hollywood. Ha 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 ha. Kabanata 2090. Ang bumungad sa kanilang mga mata ay bumulaga sa lahat ng nanunood. Inakala ng mga hindi nakaalam ng katotohanan sa likod nito na nabuhay nga ang bangkay. Bumangon si Benson mula sa lupa, pinunasan ng alikabok sa kanyang manggas, ngumiti habang sinasabi, ikinalulungkot ko, Panginoong Vedastos. Gusto kong sumabay sa dula ng kaunti pangunit ang sahig ay masyadong malamig para sa aking gusto. At saka, hindi ako ganoon kapamilyar sa pag-arte, wala talaga akong paraan para ipagpatuloy ang play.
Nakakainis talaga si Lord Vadestos sa sinabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin nang hindi na siya makasama sa dula? Gusto ni Lord Vadestos na patayin siya, hindi kumilos. Galit na galit sa kanya ang pagkakita sa isang mapagmataas na Benson na halos masira ang daluyan ng dugo. Tumingin siya sa kanyang relo, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Oras na talaga para sa pagbabalik ng Heart Eater. Ngunit bakit buhay pa si Benson at sumipa? Patay na raw siya, di ba? Naguguluhan si Lord Vadestos. Hindi naman talaga siya naguguluhan, ito ay lamang na siya ay hindi nais na tanggapin ang katotohanan. Sa katalinuhan niya, madali para sa kanya na maunawaan kung ano ang nangyayari. Ngunit ayaw niyang isipin na posible iyon. Si Fiora, na nakaupo sa gitna ng madla, ay alam kung ano ang nangyayari. Matagal nang nahulaan ni Fiora na ito ang kalalabasan ng umagang iyon. Ngunit kahit na ang mga pangyayari ay lumaganap sa harap ng kanyang mga mata, nagulat pa rin siya sa kinalabasan. Dampas sa kanyang inaasahan na talagang nagawa ni Thomas ang antidote para sa Heart Eater. Ang tunay na antidote. Kung tungkol sa 10 kinatawan na nagpas siyang mag-alsa laban kay Lord Vadestos, iisa lang ang dahilan para gawin nila kaya nakuha nila ang antidote at hindi na mga hostage ni Lord Vadestos. Ang tanging may sapat na kakayahan sa paggawa ng antidote ay si Thomas. Pinulupot ni Fiora ang ulo niya doon. Ngunit gaano man siya kalmado, nagulat siya nang makitang lumabas si Benson na hindi nasaktan sa kanyang harapan kaya hindi siya nakaimik tungkol dito. Siya ay hindi kapanipaniwala, si Thomas ay talagang isang kahangahangang individual. Ang pagpili niyang makipagtulungan kay Thomas ay talagang tamang gawin. Sa entablado, si Lord Vadestos, na hindi naniniwala sa sarili niyang mga mata, ay itinuro si Benson at sinabing, pinagpipigilan mo lang ito, tama. Nasasaktan ka ngayon, tama. Nagkibit balikat si Benson. No, no, no. I am in no pain now. On the contrary, I feel so good and even have an appetite. I really crave for something good now. Habang nagsasalita siya, tinanggal ni Benson ang kanyang mga damit sa harap ng publiko na tumambad sa kanyang itaas na katawan. Nakita ng lahat na may mga itim na marka sa buong katawan niya. Ang mga itim na marka na ito ay ang pinakamahusay na patunay ng pagiging nalasan ng Heart Eater. Pero, sa buong view ng publiko, naglabas si Benson ng isang bote ng tubig at itinaboy ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay pinunasan niya ng panyo ang mga itim na marka sa kanyang katawan. Ang dumi talaga ng kumag na ito. Sabi ko sa kanila para mas madali silang mapupuksa. Dumi-dumi pa ang mga bastos na yan. Sumumpa si Benson. Sa katunayan, sinasadya niya ito sa harap ni Lord Vadestos. Ang mga itim na marka na iyon ay hindi dulot ng Heart Eater ngunit mga guhit lang kay Benson. Nilinaw niya ng isang bagay ang Heart Eater ay ganap na inalis sa katawan ni Benson. Sa harap ng nangyari, hindi na makatanggi si Lord Vadestos na maniwala sa mga nangyayari. Ang dati niyang kontrol sa Celandine City ay hindi na mabubuhay. Kung wala ang Heart Eater na pinakamagaling niyang sandata, may makikinig ba sa kanyang mga utos? Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Lord Vadestos habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Siya ang labis na nagsasamantala sa iba nitong mga taon. At ngayon, dahil mapapagaling na ang Heart Eater, anong klaseng pagtatapos ang naghihintay sa kanya sa hinaharap? Kamatayan. Hindi, ang naghihintay kay Lord Vadestos ay isang bagay na mas masahol pa sa kamatayan. Isa itong buhay na impyerno.